your mercy never fails me. All my days I've been held in your hands. From the moment that I wake up till I lay my head, oh, I will sing of the goodness of God. All my life you have been faithful. All my life you have been so, so good. With every breath that I am able, oh, I will sing of the goodness of God. Nililibang ko lang yung sarili ko kasi ano na, 12:20 na ng madaling araw. Ayan. Ayan, midnight. Wala pa si husband. Kasi sabi niya kanina mag-overtime siya. Kapag ganito na hindi pa siya nakakarating, hindi din ako nakakatulog. Kasi hindi ako mapakali. Basta hindi pa siya nakakauwi. Natutulog na lang ako kapag andito na siya. Kasi kapag umaga, pag may pasok siya, naidlip naman ako pag tanghali, kaya okay lang. Tsaka, hindi ko alam kasi kanina tumawag yun eh. Try natin. Message niya. There is plastic bag and ayan na. Siguro yung pasyente nila, marami na namang, tawag nun, maraming virus. I mean, baka madumi yung damit niya, ganyan. Kasi minsan ganyan yun. Umuwi sa bahay, madumi yung damit niya, kaya hindi kailangan niya ilagay sa separate na plastic, dinidiretso sa laundry bag kasi minsan may mga ihi ng pasyente or minsan talsik ng dugo, ganyan yung trabaho niya. Talaga naman minsan yung yung pasyente na may talaga may worse na karamdaman, siguro pag tumalsik ng dugo sa'yo, kailangan mo maging cautious dun kasi blood yun eh, baka mamaya may virus o may disease na kaya lagi ko talaga siya pinagpipray kapag nag-work siya na Lord, ingatan mo, ganyan, proteksyonan mo siya, bless the work of his hands, ganyan, bless mo yung pasyente niya, ganyan, yung mga pasyente niya na hindi pa save, sana abutin mo na ma-save sila, yan, lagi ko yung pinagpipray, pati pag-drive niya. One time kasi meron din siya pasyente na hindi ko alam kung ano nangyari, na tumalsik daw yung blood sa face niya. Makin mo yan. Kaya after na nagpa-check talaga siya, yan, check naman sila to make sure na hindi contaminated or walang ibang disease na like iba mga HIV, ganun. Kaya talagang prayer, talagang laging pabaon ko dun sa kanya, maliban sa pagkain na pinapabaon ko sa kanya araw-araw, prayer talaga. Kaya dati nung panggabi siya, nala ako launa na ng madaling araw natutulog. Ang hirap mag-isa. Tapos mag-isa ka lang dito sa bahay. Ganyan. Pag nasanay ka pala na na may kasama ka matulog, parang hindi ka na sanay mag-isa. Dati kasi, syempre, nung single pa ako, ayoko may katabi sa higaan. Ayoko. Sanay ako mag-isa. Pero nung, married na kami. Ayun. Uy, yan ha? First time lang namin yung magkatabi matulog nung nung dumating ako dito nung 2 days bago ang kasal. Ganyan kami. Ayaw niya magtabi sa akin matulog. Ganyan siya saka very gentleman, very caring. Pero, sabi ko, tumali ka na. Hindi naman kita tsatsansingan. Hindi naman ako kita tsatsansingan. Masalay kami ni husband, guys. Chismis na lang tayo kasi wala pa siya. Kami ni husband, 5 years yung LDR, diba? Ayan. And then, after 5 years, nakita kami in person. Isang beses lang, bago kami ikasal, nakita kami in person sa Philippines. Ayun. Only for 1 week, ganyan. Tapos, doon siya natutulog sa isang kwarto. Never talaga kami magtabi sa kanya iwan. Kasi, alam niya yung boundaries ko. Ganyan. Super, napaka-gentleman.
At saka ayaw din niya, kaya nga siya yung lalaki na pinili ko kasi sa dami-dami ng mga nanligaw sa akin noon ng mga foreigner. Yun lang yung lalaki na kaya niya irespeto yung boundaries. So kasi ako manang ako, hindi naman siguro sa manang tawag mo, yung pagiging conservative mo, ayoko kasi yung medyo mabigat sa mga lalaki siguro yung ganyan, no, yung sasabihin mo na first, walang kiss hanggang sa, ang kiss lang ay sa araw ng kasal, ganyan. Siguro, ewan ko sa mga lalaki, kasi maraming mga foreigner ako nakausap nun, hindi nila kaya yung mga ganun. Sabi nila, ganun. Kasi hindi ko ayaw mo, di ba? Ganda, di ba? Kahit di tayo kagandahan. Ayaw mo, di ba? Hindi naman ako mamamatay ka kung wala akong asawa. Hindi naman ako mamamatay na wala akong boyfriend. Ganyan. Kasi parang, kasi para sa akin kasi yun, parang sukatan ko yun kung talagang gusto niya talaga ako i-pursue, kahit walang ganun, walang kiss, mga ganyan, kahit walang nangyari sa inyo, pupursue ka nun. Kita mo siya naman, pumunta sa Pilipinas 1 week lang, diba? Hanggang holding hands lang kami, ganyan. Tapos, lumakin mo yan, pag akala ko, sabi ko, baka hindi naman seryoso, hindi niya ako i-pursue, pagdabalik mo ng USA, ganyan. Okay, pero, pinursu niya ako guys, ganyan. Yun kasi yung rules ko, bago maghanap ng boyfriend, noon pa. Hindi naman ako tinuruan ng nanay ko ng ganyan. Hindi naman ako tinuruan ng tatay ko kasi maaga namatay tatay ko, 5 years old pa lang ako, wala na siya. So, never din naman nasabi ng nanay ko na ganyan. Sarili ko lang siguro dahil bata pa lang ako, Christian na ganyan. Pero marami na naman, hindi naman porque Christian ka, nag-a-abstain ka sa ganun. Marami din akong kilalang Christian na nag-fail. Pero siguro, sa mo na yun, siguro sa determination mo na, tsaka sa standing mo na, tsaka sa mo talaga, desisyon mo talaga, no? Mas maganda yung, ewan ko, depende siguro sa inyo, no? Pero kasi sabi ko sa Bible, di ba? Wag, mga ganyan, yung mga sex outside marriage is sin, ganyan. Kaya maraming mga nanliligaw sa akin nun. Ang binubungad ko sa kanila yung ganyan, yung batas. Yung batas, pagkaintindi mo sa sex outside marriage. Kapag sinabi nila na gano'n, okay lang yun may ganyan, hindi pa kasal. Oy! Tsaka ako kasi, ayoko yung naiisahan ako. Kasi syempre, wala kang tatay na magtatanggol sa'yo, wala kang kuya, kasi puro kami babae. Kapag sinaktan ka ng lalaki, niloko ako ng lalaki, walang magtatanggol sa akin na tatay. Nasusubulin yung lalaki, anong ginawa mo sa anak ko, binuntis mo, ganyan. Walang ganyan, walang kuya na susuntukin yung lalaki kapag niloko ako, diba? So, ang ginawa ako na lang mismo sa sarili ko yung nag-ingat, by God's guidance, ganyan. Kaya nga sabi ko, pwede ka rin pala lumaki ng kahit wala kang tatay, no? Pwede ka rin palang lumaki matino, basta na kay Lord ka. Kapag nakikinig ka kay Lord, sinisunod ka kay Lord, ganyan. Tsaka kasi nung mga kabataan ko guys, hindi ako yung kagaya ng iba na masyadong curious about things, like curious kung paano mag-boyfriend, curious kung paano, ganyan mga curiosity. Ako kasi medyo late bloomer ako siguro, pero magandang na rin yun. Maganda na rin yung ganun kasi nailayo ako sa mga masasamang gawain, ganyan. Kahit nung high school ako, ganun, may mga friends ako, yan, mga friends ko nung high school, mga gangster, mga fraternity. Pero never naman ako nakikisali sa kanilang group. Ayan, kapag nire-recruit nila ako, sabi ko sa kanila, friends tayo. Pero kung gusto nyo gumawa ng ganung bagay, huwag nyo na akong sali, friends tayo, basta sa mabuting paraan. Ganun. So, they respect me na lang naman. Hindi naman ako yung kusang lumalapit sa kanila para makipag-friends. Sila naman yung lumalapit sa akin. Naalala ko nung high school ako, may isa akong kaklase noon. Muntik na yun hindi makagraduate guys, as in. Kasi nga, bulakbol, ganyan, gangster, ganyan. Muntik na siya hindi makagraduate. Kasi, pero pinaproject siya ng teacher ng painting. Yung pinapaint sa akin noon ay, pinapaint sa kanya noon na pinapaproject sa kanya yung Love and Prejudice. Yung picture na yun, ng book na yun. Ang hirap naman. Tapos, syempre, kapag wala din siyang makitang artist na magpipaint noon ng mura lang. So, ang ginawa niya, sa akin niya pinapaint. Binayaran lang niya ako 250. Sagot niya yung mga pintura at saka yung mga materials. Diba? Ayun, nakagraduate siya kasi nakapasa siya ng ganun. Kung hindi nagpasa, hindi nakagraduate guys. Diba? Kahit nung high school ako, may silbi rin pala yung pagpipinting-pinting ko. Kasi nung bata ako, mahilig ako mag-paint, pati karton. Mahilig ako mag-drawing, pati karton, likod ng kalendaryo namin. Puno yan, pati yung dingding namin, kasi dingding namin ng kawayan. Puno yan ng mga drawing ng mga stickman. Ayan, basta, ganyan. Hello, still at work and are away from the station. Siguro guys, mag-i-edit na lang ako, no? Tama na yung chika natin. So, nag-text siya guys. Nasa work, nasa pa rin sila, nasa tawag nito. Wala pa sa station, di pa sila nakabalik sa station nila. Kasi, meron silang pasyente. Tapos sabi niya, masakit to yung likod niya. My back is killing me, sabi niya. Sabi ko, sige, bukas, massage na lang kita bukas. Bukas ng,
bago maggabi, mamassage na lang kako kita. Kasi may problem yun siya sa back. Alam mo kung bakit? Dahil nga dun sa mga mabibigat nilang pasyente. Tapos yung pasyente na niya, na ito ngayon, 500 pounds, guys. Imagine, 500 pounds. Yung bigat talaga nun. So, hanggang dito na lang, guys. Iidlip na ako. I mean, kasi mamaya bubukas pa ako ng pinto. Pag dumating yun talagang anuin ko pa yan. So, mag-iidlip lang ako habang nagwe-wait sa kanya. Dito na lang ako matutulog sa couch. Ayan. So, bye-bye na, guys. Bye-bye na. Tama na yung chismis natin. Ayan. Bye-bye. Bukas na naman. Bye-bye muna. Bye-bye.